Siyempre, dahil nga yung 25th death anniversary po ni Noy Aquino, nahuhulog sa August 21 po, Thursday po yon. Inulong ni Pangulong Arroyo ngayon para sa ating holiday economics. Kaya napakasaya ng mga bata at mga young at heart. Yes! Ayun, ako yun. Ayun, isa yun. Si Chal po yun. At dahil nga masaya mga bata, ito ating episode ngayon ay Araw ng Mga Bata. At sisimula natin, papaalala po sa inyo yung Republic Act 7610 na nagbibigay proteksyon po sa mga bata. One morning, One morning sa inyo. One morning. Ito naman tungkol pa rin sa mga kabataan. Tuloy pa rin yung kiddie party dito kasi, magbigay muna ako ng konting trivia. Alam niyo ba, related sa Olympics Alam niyo ba na si Kenneth Lester ang pinakabatang Olympian na sumali sa Rome Olympics noong 1960 sa rowing. Ilan taon? Ilan taon? 13 years old lang siya. Yung bata, Kaya yung mga Hindi macho na siya kahit bata pa na siya. rowing kasi. Kaya yung mga bata dyan nanonood, don't think that hindi kayo pa rin makapasok sa Olympics. Kayang-kaya, di ba? Diba? Kayang-kaya. Sa edukasyon naman, larangan ng edukasyon, alam niyo ba, pinakabatang nagtapos ng kolehiyo, 13 years old. Aba? Si Balamuri Ambati. Nagtapos siya sa New York University at the age of 13. Pero hindi lang yon, mas grabe pa. At the age of 17, nagtapos siya ng medisina. So siya ang youngest doctor at the age of 17 noong 1995. Parang siya yan, Doogie Howser. Doogie Howser, di ba? Ang bata nun, 17 years old. Oo. So, pwede pa yung mga anak natin, pwede pa sila maging gano'n. Pero ewan ko kung gusto ko. Para aga Kung yung naman doktor mo, 17 years old, papayag ka? Nakakatakot, 17. Hindi pa nagde-debut, pero Pero gwapo. Pwede na rin. Pwede na rin. At dahil nga kids episode po ngayon, meron tayong mga libro para sa mga bata mula sa Scholastics. At sigurado matutuwa sila dahil meron tayong mga slippers and sandals from Flippers. Yun po yung brand nila. Si Napoleon Abueva, isang skulptor, ang tinatayang pinakabatang naging national artist ng ating bansa. Nakuha ni Abueva ang parangal noong 1976 sa edad na 46. Ang source po natin ay Book of Pinoy's Facts and Records. Napakahalaga ang edukasyon ngayong ating araw ng mga bata dahil wala kayong pasok. Yuhuu! Okay, kaya ito, napaka-importante kasama natin, si Maynard, dahil ang edukasyon ng pag-uusapan natin, dapat bata pa lang, tinuturuan na yung mga batang magbasa. Diba? Hindi lang yung dapat sila matuto magbasa, dapat enjoy din sila sa pagbabasa. Kasi ngayon nga, yung mga book ngayon napaka-high-tech na, hindi kagaya nung unang panahon eh. Parang regular lang ngayon, may mga design pa, may mga castle pa sa libro. Yan, alamin natin, lalo na kapag book fair, enjoy na enjoy yung mga bata. Kasama natin ngayong umaga, si Maynard Cruz ng Scholastic Book Fair. One morning. Good morning. One morning. Ito nga, you're in charge of yung pagsasagawa ng mga book fair sa iba-ibang mga schools, di ba? Yeah. Tell us about yung mga book fair nyo. Okay, so we're conducting book fairs in school para spark namin yung interest ng mga bata sa pagbabasa. Kasi sa panahon ngayon, kung makikita nga natin, wala nang interest sa pagbabasa ang mga kabataan. Lalo na't nagiging scarce yung mga libro sa panahon ngayon dahil nga siguro sa kamahalan. But what we do in Scholastic Book Fairs is we bring the books closer to children and make it more affordable for them para mas marami tayong mainggan yung batang magbasa. Ayun, at saka hindi lang yon, yung mga books na binibenta nyo, kakaiba, meron kayong nilo-launch ngayon, hindi ba? Yung Yes, 39 clues, yeah. what's that? Tell us about that. Meron kaming ilo-launch on September 9, which is the 39 Clues. This is a multi-dimensional, multi-platform reading experience, which is kauna-unahan nito sa buong mundo. Oo, lahat kasi hindi lang reading, may internet, may pagbibili ng game cards. Sige, paki-explain sa ating mga bata dahil exciting to. Kauna-unahan to no? Yeah. So yung the 39 Clues, ang konsepto kasi nito, merong you can reach out to the book readers. We can encourage more kids to read more books through this adventure book. And then we can also have the internet gamers to participate through the online gaming. And then we can also have the card collectors. Dahil ang multidimensional na sinasabi natin dito, is i-cover natin lahat yung tatlong dimensyon na yon para mabuo natin yung buong storya at makolekta natin yung 39 clues which is holds the secret
why the Cahill family is the most powerful family in the world. Naku, edi hagip nyo lahat ng mga bata. Hindi na sila pupunta dito sa mga, yung magtatagal sila sa Dota. Naku, 24 oras silang naglalo ng Dota. Ito na lang, kasi natututo pa sila sa pagbasa ng books. Tapos yung mga mahihilig mag-collect ng cards. And then yung nagko-computer. Yes. So, kailan magiging available tong 39 clues? So the 39 clues will be available on September 9, worldwide release. Sabay-sabay siya sa buong mundo. Abangan, 39. Worldwide to dahil ang Scholastic is also an international company. Yes. We are based in the US and although we are available in 165 countries worldwide, Konti lang no? medyo konti. Actually, dahil sa pinoproject na malakas at magiging well-known itong The 39 Clues, yung success nito, no, nag-reprint na naman kami ng pangatlong beses and millions of copies have already been printed to be able to cover the worldwide release of this The 39 Clues. So can you order online? Where can they buy this? Kasi kung book fair lang, paano kung wala dun sa school? Hindi kayo pupunta sa school para mag-book fair. Yeah, this will be made available to our partner bookstores. And also, they can, of course, sa ibang bansa, they can order online. But I don't know if they can try it here. But dito, book fair will be made available sa book fair at saka sa mga bookstores locally. Ito, tapos meron tayo ito, The Littlest Pet Shop. Okay, meron tayong Dora. Ito, paborito ng pamangkin ko, si Thomas, di ba? At Harry Potter, no? Well, dito yung Harry Potter na i-release nyo sa December, no? Talk about yung i-release sa December. So on December 4, we will be releasing one of the latest book made by J.K. Rowling, The Tales of Beedle the Bard, which is actually itong the tales. There are 5 tales that was mentioned in the last book, yung the 7th Harry Potter, yung The Deathly Hallows. Merong 5 tales na binanggit doon. And one of the tales was mentioned there or was binanggit doon, yung The Tale of the Three Brothers. Itong unang libro, ito ang unang part of the tales na ilalabas namin. Naku, which is The unahan Tale of na Beedle naman. the Bard. Bakit December? Ang tagal naman. Balik, kausap na natin si Maynard. Meron tayong kopya. Di ba nagmamadali yung mga in-announce bata? lang ito ni J.K. Rowling worldwide nung July 31, which is the birthday of Harry Potter. At sino naman ito nasa likod ko? Oh, okay. Dito Pangalan kayo. mo? Wala. Walang mic eh. So this is Clifford, the big red dog, which is actually you can watch, kids can watch them on TV. He's the ambassador of reading ng Scholastic worldwide. At ito naman, Ito si Geronimo Stilton, the editor of New Mouse Gazette ng New Mouse City. He also has a book. social. Social. O nga pala, yung website natin sa contact numbers para sa mga eskwelahan na gustong magka-book fair. Dun sa mga eskwelahan, sa mga bata na gustong magbasa, no, you can call us at 7516714 or you can even visit our head office sa Pacific Star Building sa Makati. Naalala ko kasi pag may book fair, excited na excited ako kasi yun ang kumbaga highlight for the day sa akin. Pero ito ba, kunyari, pag binigyan mo ng pera yung anak mo pumunta sa book fair, more or less, how much should you give your child? At saka, is it more affordable yung mga books na dinadala nyo o pareho lang sa bookstore? Actually, yung mga libro namin, as much as possible, we would like to make it as affordable as possible kasi mas gusto nga namin na mas maraming bata na matuto magbasa. So when we bring it to school, we would like to make sure na kaya ng mga bata. Ayan, So okay. generally, kapag ang mga magulang nagbabudget, they can have as low as 70 pesos, 80 pesos, at meron din namang nasa 120, 150. Ayun, okay. So maraming salamat, Maynard. Paborito ni Chalto, yung Ice Pie. Ice Pie, favorite ni Char. Ngayon, nagbabasa pa siya niyan. So, thank you, Thank you, Maynard. Maynard. And we look forward din sa pagpunta niyo sa iba't ibang schools na for our own kids para makabili sila ng mga napaka-interesting yung books. At saka thank you sa inyo, tsaka sa inyo dahil meron kayong book launch. Okay, ngayon naman alam niyo ba yung mga bata mahilig din sa pulburon, pastillas, at Ako. kung ano-ano pa. Ako din mahilig dyan. Lalo na yung mga pastillas sa iba-ibang flavor. Ayan po ang handog ng ating taas noong Pilipino ngayon mula sa Bulacan, yung Sevilla Sweets. Ayan, puntahan natin.